because we got a media advisory for the filing of an ethics complaint against you this afternoon. For the filing of an ethics complaint against you this afternoon. I know it hasn't been filed, but they've already announced to the media their intention to file. So what do you make of this ethics complaint that is going to be filed by the group of Attorney Ferdinand Topacio? Recycled lies, harassment, ano pa nga ba? Ako naman ay buong loob kong haharapin yung complaint nila once na mabasa ko. Ma'am, sino sa tingin mo nasa likod nila? Initiative nila yon o may tao behind them? Ano ba yung track record nila? Laging may nasa likod din. So you're not bothered? Bothered in the sense na ang naming trabahong ginagawa dito sa Senate. May mga drama pa dyan, pero sige lang, di po kami magpapadistract dyan. Basta't pagka-file nila, babasahin namin ang complaint at haharapin namin ang buong buo. To tell Senator Risa, ma'am, importante din po to preserve the integrity, the probity, and the reputation of the upper chamber as the chamber that is supposed to be composed of elder statesmen. Hindi po pwede yung upper chamber ay may mga tao na nagbabayad, nagtatamper, nag-iimpluwensya at nangingidnap po ng mga testigo. Importante din po to. This is equally important as the inquiries that you are undertaking right now. So wag niyo po sabihin harassment po ito. Tugunan nyo na lang sapagkat may pruweba po kami. Ito po kami, kasi ang parating ginagamit ngayon na salita, accountability. So parating sinasabi ni Senator Risa Hontiveros, the Vice President should be accountable. But dapat naman kung may offenses ka rin, allegations of offenses, you are also accountable. So today, andito po kami, together with myself, former Congressman Jig Paras, my good friend, Attorney Ferdinand Topacio, Attorney Manuel Luna. We're filing a case for disorderly conduct of Senator Risa Hontiveros with the Committee on Ethics. Because under our Constitution, ano itong provision na ito? Article 6, Section 16. Oh, sabihin mo, partner. Yeah, it's in Article 6, Section 16, Paragraph 3. Yun po ang ating basehan dito sa aming ethics complaint against Senator Risa Hontiveros. So, as explained by former Congressman Cinto Paras, kaming tatlo ang complainants dito. Ito po yung specific provision. No? Each house may determine the rules of the rules of each procedures, punish its members from disorderly behavior, and with the concurrence of 2/3 of all members, suspend or expel a member. A penalty of suspension when imposed shall not exceed 60 days. So, siguro kayong mga media na narinig nyo na yung statement noong si alias Rene. No? Itong si alias Rene, nagsabi siya na binayaran daw siya ng 1 million ni Senator Risa Hontiveros through her underlings to testify. Prior to that, nag-testify siya kasi she was asked to testify with some consideration. Ang atin naman, hindi naman kami sabi conclusive. Pero dapat may venue for which a senator should be answerable for their offenses. No? And sabi sa ating saligang batas, dapat ang Senado lang ang makadisiplina ng kanilang sariling miyembro.
So ito na nga mga kababayan ang sinasabi nila Atty. Topacio, no, na mag-file nga po sila ng ethics complaint laban dito kay Senator Risa Hontiveros, mga kababayan. Nauna po silang may press con nung last week pa, pero ngayong araw lang po sila nag-file, no, or kaninang hapon lang po sila nag-file ng ethics complaint laban dito po kay Senator Risa Hontiveros. Kaugnay po ito mga kababayan doon po sa mga witnesses na kinuha ni Senator Risa Hontiveros na di umano'y binayaran niya mga kababayan ng 1 milyon itong si alias Rene, no, si Michael Morello na nag-recant po mga kababayan sa kanyang mga statement doon sa kanyang unang hearing, unang appearance niya doon sa hearing doon sa Senate, mga kababayan, na inimbestigahan po yung sila Pastor Apollo Kibuloy at pating pagdawit dito kay dating Pangulong Duterte at sa pamilya Duterte mga kababayan. At makikita natin mga kababayan, no, doon sa hitsura o sa mukha ni Senator Risa Hontiveros na kakaiba mga kababayan nung tinanong po siya na ano po yung kanyang masasabi doon sa ethics complaint na ihahain laban sa kanya. Although sinabi niya na hindi po siya magpapapikto mga kababayan at bothered lang siya doon sa trabaho daw ng Senado dahil marami daw po silang ginagawa at mayroon pa itong drama, tinawag niya itong drama mga kababayan, no? At tinawag niya pa itong recycled lies at harassment lamang mga kababayan laban sa kanya. Kaya talagang nakikita mo sa kanyang itsura mga kababayan na talagang bothered po ang mukha ni Senator Risa Hontiveros, no? At para po sa aking opinion mga kababayan, tila hindi alam ni Senator Risa Hontiveros, no, na itong si isa sa mga complainant dito na si Atty. Manuel Luna ang siyang nag-initiate noon ng kuwaranto, no, nag-file ng kuwaranto laban kay former Chief Justice Maria Lourdes Sereno sa pamamagitan ng Solicitor General at eventually mga kababayan ay natanggal nga po, no, si dating Chief Justice Maria Lourdes Sereno doon sa Supreme Court. At kung magkaparehong palad mga kababayan at kung mapatunayan dito, no, na may paglabag na ginawa, no, itong si Senator Risa Hontiveros patungkol doon sa kanyang mga witnesses na dinala dyan sa Senado nung mga kasagsagan ng hearing, itong si alias Rene, at meron pang isang parent mga kababayan ang nagreklamo daw po, no, dito kay Senator Risa Hontiveros na kinidnap yung kanyang anak mga kababayan. Dinala daw po, no, ni Senator Risa Hontiveros without consent ng magulang. Kaya ito po ihawak po nila Attorney Topacio at nila Attorney former Congressman Jing Paras. Meron po silang ebidensya daw laban dyan mga kababayan, at kung magkakataon ay mapatanggal nila, no, itong si Senator Risa Hontiveros or ma-expel nila itong si Senator Risa Hontiveros. Kaya makikita mo sa kanyang mukha mga kababayan na parang hindi po siya confident, no, na harapin itong complaint na ito na inihain laban sa kanya dito po sa Senate Ethics Committee, no, mga kababayan. So tatlo po ang complainant dito, si Attorney Ferdinand Topacio, si former Congressman Attorney Jing Paras at si Attorney Manuel Luna mga kababayan. Although sinabi naman ni Senator Risa Hontiveros na handa po siyang harapin, no, itong complaint na ito laban sa kanya at babasahin na po muna niya ng maayos, no, or maigi itong mga complaint o itong complaint laban sa kanya mga kababayan, at willing po silang harapin ng buong buo itong ethics complaint laban sa kanya mga kababayan. At meron po siyang hinala, no, or pasaring mga kababayan na meron daw pong iba pang nasa likod, no, nitong ethics complaint laban sa kanya na inahain or sinampa nila Atty. Topacio laban sa kanya, at baka ililink na naman niya ito doon sa mga Duterte mga kababayan, no, o kaya kay VP Sara Duterte na mahigpit niyang makakalaban sa 2028 presidential elections kung matuloy po siya mga kababayan sa kanyang pagtakbo talaga sa 2028 presidential elections. Although meron na mga statement or pre-statement mga kababayan na posible daw makakatandim niya itong si Trillanes, no, bilang kanyang vice-presidente at si Senator Risa Hontiveros ang presidente mga kababayan, no, or tatakbong presidente. At may mga picture nga kung na kumakailan na mayroon siyang meeting kasama si dating Vice President Leni Robredo mga kababayan. So ano po sa tingin niyo mga kababayan, no, itong ethics complaint laban kay Senator Risa Hontiveros? Please comment down below. Maraming salamat. God bless po sa ating lahat.